Yo, yo, yo! Welcome back! Yeah, welcome sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Daily upload, Antoy Support Social Club, 3 p.m. Gang Rainbow Gang! Let's get it! Hindi yung pinapasok sa Dubai yung isang kageng namin, ha? Ha? Gago baka, i-ano na nila yun. Grabe yun, pre. Dubai ba? Parang, Dubai yun, Dubai. Kita mo ba yan? Hindi siya pinapasok. Hindi niya pinapasok. Ang sinasabi niya, pre, offload daw siya. Offload. So pag na-offload ka kasi parang ano yun airport decision ng airline sa ata yun. So parang mapabango lang, hindi masyadong discriminatory siguro. Sinabi na lang na offload. Ano sa tingin mo rito totong reason? Ang sabi daw, pre, sabi nung sa comment section, based sa netizen, hindi daw offload yun. Kumbaga, Haram? reject entry daw yun. Kasi haram yun. Oo, bawal ata sa kanila yung cross-dresser, pre. Bawal sa Dubai yung cross-dresser. Sa Middle East, di ba? Pwede pagago-gago dun na unclear. Immigration pa lang, hinarangan na siya. So, pinauwi na siya, pre. Grabe nun, lala nun, bro. Pinapasok yung Rainbow Gang namin dyan, ha? So, isa daw, hinarangan sa economy. Ingatan niyo yung pera nyo. Isang Rainbow Gang namin, di pinapasok sa Middle East. Nakakanis yung mga Pakistan na yan. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, go ahead. Bumili kayo sa TikTok shop natin. Hindi naka-record ulitin ko. Sinabi ko. Nakabang sinabi ko lang na China yun. Daily upload. Kami lang yun. Anti-Support Social Club. Yeah. SSUworldwide.com. Kasi nasabi ko kanina, nakakainis kasi. Hindi nila pinapasok yung rainbow gang natin. Hindi pinapasok yung ka-gang namin dyan, ka-rainbow gang namin sa Middle East. Sa Dubai. Grabe kayo. Nagdi-discriminate kayo ng mga kagang namin dyan, ha? Oo, mga rainbow gang. Yeah. Ano daw pangalan mo, pre? Ay, natawa lang ng tawa. 8 assets sa lahat ng social media, pero lang sa Instagram. Iba ang pangalan ko doon. Ang swerte nyo, at swerte din ako na magkakakilala na tayo. Yeah. Pati mga ka-rainbow gang. Grabe pala yung batas sa kanila, no? Sa Dubai, ganun pala kahigpit doon na... well, ito nakita ko lang naman sa ano. Agree ako doon sa ganun. Or not. Hindi naman kasi... Ito! mainit to, pre. Mainit to. Pero hindi, pare. Para sa akin, masyadong extreme yun. Nakakatawa siya. Pero masyadong extreme para sa akin. Pero, well... Ito naman ako, magsistick ako dito, pre. Kasi kahit saan bansa ako pumunta, kung ano yung batas ng bansa, nirerespeto ko yun. Yeah. Diba? Katulad pag nasa Japan ako, sobrang matino ako dun, pre. Dito, kahit red light, tumatakbo ako eh. Yung bawal. Doon bawal, hindi ako maano doon. Tapos, dito, pag bumibili ako ng 7-Eleven, habang naglalakad ako, kinakain ko doon. Hindi, bawal doon. Diba? Bawal kang kumain habang naglalakad. Lalakad. Oo, kabastusan siya. Kaya dapat kung saan ka kumain, doon ka lang, so mo binili yung pagkain, doon ka kumain, huwag ka maglalakad. Kuha muna. So kung saan ako pupunta, nire-respeto ko. Hanggat maaari, mag-aaral ako ng konting language nila para kahit papaano, di ba, may respeto ka. Kaya magsistick ako doon. Ayun ang desisyon ng Dubai. Wala, batas nila yun. Ano magagawa mo doon? Di ba? Hindi ba dapat mag-adjust ang Dubai para sa kanya? Hindi pwede, pre. Hindi pwede mag-adjust ang buong nation para sa kagustuhan ng isang tao lang. So, kung tatanungin mo, dapat ba gawin ng Dubai yun? Well, batas nila yun eh. Anong gagawin mo dun? Ako, dapat sisihin dito tropa niya. Bakit sa tingin mo? Hindi niyo sinabihan na bawal naka-crossdress doon. Di ba? Kasi bro, kasalanan niya rin yun. Kulang siya sa research eh. Ayoko. Di ba? Di ba pwede ka dapat nagre-research ka, pre? Dapat Diba? magbabasa siya sa pupuntahan niya gaya na ng ginawa mo bago ako pumunta dyan. Kahit nag-aral ka ng Kahit konti. konting language nila, inaral mo yung bawal. Pwede. Diba? Marami yun sa YouTube yung mga do's and don'ts ng isang bansa. Marami. Hanap ka, do's and don'ts Korea. Mayroon. Yung mga video, do's and don'ts Dubai. Meron yun, for sure ako. Extreme ba yun na bawal isang country yung crossdresser? Guys, kung yun ang... Sabi mo? well, pre, ano ba ang, Dubai, pinopreserve nila yung ano nila eh. Yung unang-una, religion, culture. So, hanggat maaari, kung ang goal ko bilang bansa ang ma-preserve ang ano ko, hindi madungisan ng kung ano-ano mang mindset. Kasi mindset yung ginagawa nila eh. Kumbaga parang,
Leftist. So, sabihin natin, ayaw ng Dubai ng leftist. May magagawa ba tayo? Wala tayong magagawa, pre. Pero is it extreme? Hindi. Or dapat lang siya? Hindi extreme. Why do you think Hindi so? extreme. Pare. Kasi halimbawa, kasi meron namang damit na okay pa rin. Meron damit na para sa bading na acceptable naman, mapupustahan mo na acceptable kahit saan ka pumunta. Diba? Meron, hindi ka diretsong lalaki, lalabas ka ng Pilipinas, maraming options ng damit, merong specific na damit na safe. Pwede mo namang gawin eh. So kung hindi mo ginawa, yun na nga, ikaw na may problema dun. Damit lang yan eh. Diba? Ako to the point, nagiging extreme siya sa akin kung talagang pinauwi nila yung tao. Kasi mayroon naman sanang opportunity na papalitin na lang nila. Ay, oo. Di ba? Kasi may CR naman doon before ka pumasok ng immigration eh. So dapat, ito yung rules namin. We understand na hindi mo alam to, so we're giving you a chance na magpalit. Saka pumasok sa amin. Lipstick mo, Oo, yun, ganun. flash on mo. At least, kasi pwede nating, benefit of the doubt, baka hindi nga niya talaga alam. So, sayang. Pero So, kaso ang solusyon nung kabila is pauwiin na lang siya. pauwiin na. So, ayun, medyo naging extreme nga. Para sa akin, naging extreme siya. Kasi yun nga, pwede nga magpalit eh. Kaso ang kontra na naman doon. Sinabi mo, mabalik doon sa unang sinabi. Na, Bakit hindi ka nag-research? hindi ka kasi nag-research. Bakit ka rin talaga yun? Oo, yun. Hindi siya Wow. nag-research, pare. Yung sinabi ni Josh, kumbaga dapat maging maunawain yung kabilang side. Yeah. Pero may iwasan lahat ng ito bago dumating to. Kung nag-research ka. Lesson na yun. Lesson na yun sa lahat ng gustong mag-travel sa ibang bansa. Bago kayo pumunta, Tignan nyo na mag-effort kayo. Pwede babading-bading dun sa country na yon. No, hindi. Tsaka hindi specifically bading. Basta yung batas nila, pre. Di ba? Maging maging considerate kayo. Hindi kayo pwedeng entitled kayo rito sa Pilipinas. Pagdating nyo sa ibang bansa, entitled pa rin kayo. Babatukan kayo ng mga yon. Hindi pwede. Kasi dito sa atin, masyadong pa-baby tayo dito. Di ba? Masyado tayong empathetic. Masyado tayong considerate. Doon hindi pwede. Batas ang masusunod doon sa ibang bansa. Oo, batas kung batas. So, speaking of batas, ito may break up pa rin na nag-chat sa atin dito. Layo, di ba? Break up pala. Ito pare. So gusto ko marinig ang opinion rito. May nag-chat sa atin, bro. So kung meron kayong mga problema pare na gusto nyo marinig ang opinion namin dito sa Anti-Support Social Club, chat nyo ako, chat nyo si Sadao, chat nyo si 8 Asset. Sabihin nyo rin doon kung gusto nyo ng shoutout or gusto nyo i-hide yung identity nyo. Or comment down below. Or comment down below, pare. Alright? So ito sabi niya, pare. Good evening po. Sana mapansin nyo ako, please. Lagi ako nanonood sa channel nyo. Gusto ko lang humingi ng advice. Okay? Kaka-break lang namin ng girlfriend ko. Bali, 4 months pa lang kami. Ano bang mas mabuting gawin ko, Kuya Josh? Bago kami mag-break, nag-double text ako sa kanya. Para lang mapag-usapan kung anong mali sa relationship namin. Okay, good. Maganda naman healthy to na gawain ng isang tao na tanungin kung anong problema ng relationship ninyo. Mas gusto ko tong ganito kaysa sa biglang nawawala, di ba? Parang ang tanga dyan. So yun, no? Anong mali sa relationship namin? Kasi pakiramdam ko, wala na lang akong, pakiramdam ko, wala na lang ako sa kanya. So, parang napipilitan na lang siya. Kasi yun yung nasisense ko. Then, tinanong ko siya, kala ko ba takot kang mawala ako? So, tinanong niyo sa babae. Kala mo lang yun, no? Di ba? Nagkamali ka. Sabi niya, kala ko ba mahalaga ako sa'yo? Tapos, ang reply niya, ito pare, puta, sakit nito. So, tinanong ng lalaki, ulitin natin. Tinanong ko siya, kala ko ba takot kang mawala ako? Kala ko ba mahalaga ako sa'yo? Ang reply sa kanya, pare, dati. Tangina, gago. Sakit na ito, bro. Na-experience ko to, bro. So, ito, tuloy lang natin, Tapos, inosente niya na akala ko di ko nabasa. So, ito. Naguguluhan lang ako kasi kahit nakipag-break
na siya sa akin, gusto niya pa rin akong makasama sa mga paglabas-labas sa mga gala niya. Gagawin ko boy toy. Pucha na. Sabi, ibig sabihin, dati, mahal ka niya, pero dati. Pero ngayon, gusto ka niya kasama sa mga labas-labas niya. Parang kagaguhan to. So, naguguluhan na ako at ako naman tong si Tanga dahil sa mahal ko pa rin naman, di ako makatanggi. Kasi gustong-gusto ko siya kasama. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko na bang biglang hindi magparamdam? So, ano ba? Thank you po, sana mapansin niyo ako. So, naguguluhan si tropa dahil nga kinlarify niya yung gusto niyang yung nararamdaman ng babae. Siguro itong babae cold na rin sa kanya. So ikaw bilang lalaki, dahil lalaki tayo, gusto nating alamin kung anong mga nangyayari sa paligid natin. It's just that yung babae niya cold. Inalam niya ngayon. Binerify niya kung anong nararamdaman ng babae. Mahal mo pa ba ako? Akala ko ako lang yung gusto mo. Sabi ng babae, dati. Diba? Putsang ina. Tapos ngayon, every time daw lumalabas yung babae, gusto naman daw siyang kasama. Nakakalito naman talaga yun kung ikaw yung receiving end nun. So ano sa tingin nyo pare? Doon muna tayo sa bakit ganun yung babae sa kanya? Diba? Bakit dati daw wala na siyang feelings pero ngayon parang gusto siyang kasama pag sa gala. Ano sa tingin mo yung ano mo doon? Perspective mo doon pare ko? Gusto niyang ilagay sa isang place yung lalaki. Sa place na ang in control na yung babae. Yun ang nakikita kong dahilan ng babae kung bakit niya ginawa yun. Kasi dinisappoint niya pinakita niya na na hindi ka na ganun ka importante. Pero samahan mo ako sa 'di ba? Samahan mo ako sa mga lakad ko. Hindi, pero ako ang naisip ko, ang naisip ko para mabigyan natin ng magandang sagot. Pag sinagot ka, pag sinabihan ka ng babae ng ganun, wag na yung dati yung ngayon na. Pag sinabihan ka ng babae ng ganun, ngayon, ano mararamdaman mo? Ano magiging process mo? Ako? Binerify ko sa kanya, nilapit. Anong nararamdaman mo sa akin? Tapos sinabihan ako na... Mahal mo pa ba ako? So sinabi niya dati? Dati, Ay, break up na, pre. In the first place, di mo nga tatanungin sa babae. Parang doon pa lang sa time na akala ko ba mahal mo, akala ba takot ka mawala ako. The fact na nagtatanong na siya nun? Oo, hihingi ka na ng validation. Sige, nangyari na yun nagkamali ka na Pero next time, if ever happen again na lumalamig yung babae, huwag mong gagawin, huwag mong tatanungin na, akala ko ba gusto mo ako, akala ko ba sabi mo dati, takot ka mawala ako. Yung feelings kasi ng babae, constant change yan Laging nagbabago yan, hindi yan straight na pag sinabi niyan takot siya mawala ka, magpapakamatay siya pag nawala ka. For life, ganun na nararamdaman niya, hindi totoo, nawawala yung attraction ng babae, pwede nga mamaya, hindi ka na niya makali. Pwede nga mabilis yun Okay. And based dito sa story, dinouble read ko ulit na-highlight ko yung sa bandang dulo, sabi niya, 4 months na silang break, but still, gusto pa rin siyang kasama nung babae na yun. At lagi daw siya niyayaya sa labas. Parang yun yung pinaka-highlight na tong story. Nagpapalibre na lang siya sa'yo Ooh, yun na. Kasi yun ang problema niya. Ano bang gagawin ko, Kuya Josh, sabi niya dito. Pagka magkasama kami, masaya naman siya. Lagi niya pa ako niyayaya lumabas. Pero ayaw niya na maging kami. Naguguluhan na ako, pero sabi niya dito sa dulo, ako naman to si Tanga, dahil nga mahal ko, sumasama pa rin ako. So, ang bottom line dito, ginagamit ka na lang niya, nagpapagamit ka naman. Yun yung pumasok din yung sinabi mo, pre, na gusto nga ng babae, in control na siya. Siya yung may in control. Tapos nagpapalibre na lang. Siguro kung may nagagawa siya sa'yo, like bed, nabibigyan ka niya ng gano'n, satisfaction in bed, pwede maging transactional yan. Pero kung libre lang, Totoo, hindi. Agree ako doon, pre. Agree ako doon. At least may benefit ka man lang doon sa nilalabas mong pera sa date ninyo. Pero kung walang gano'n, tapos labas ka lang na labas ng pera, bigay ko pa ng bigay ng emotion, invest ko pa ng invest ng gano'n, ginagamit ka lang niya at nagpapagamit ka na mo. Ba't kaya hindi nila... Sige bro, ituloy mo yung point mo.
Yung kanina. Hindi, magdadagdag na lang din ako. Hindi, yun yung gusto kong Hindi ako na, sige. gusto kong ma-point out kasi pre na bakit kaya merong mga lalaki na ganito bro na parang ayaw na nga nung babae, okay, naklaro mo na, pero okay, naklaro mo na yung feelings ng babae, ayaw na nga sa'yo, pero once na kontakin sila ng babae, gusto lang magpalibre, nagpapauto naman. Ako nasasagot niya kasi nadaanan ko rin yun. Minsan na rin ako naging beta. Minsan na rin ako naging alipin ng pag-ibig ng babae. No? Hoping siya na baka one day magising yung babae, bumalik yung dating pagtingin. Based sa pagiging sweet niya, doon niya kinukuha ulit yung attraction. Which is mali. Dapat nga yung attraction, kukunin mo yung absence ng presence mo. Yeah. Yun. Hoping siya. And may kasabihan nga na kapag ikaw ay sobrang in love, ikaw na yung huling makakaalam na tinatarantado ka. Boom. Malalaman lahat ng friends mo, malalaman lahat ng family mo, even Josh on point, malalaman niya kasi nagtanong ka sa kanya. By the end of the day, hindi mo pa rin alam. At wala ka ng pagmamahal, doon mo lang marirealize na ginagago ka na lang talaga. Kaya yung tanong mo, di ba, bakit hindi pa rin siya nakikinig, bakit hindi niya nare-realize? Kasi niya, mahal na mahal niya. Mahal na mahal niya yung babae. Love. Yeah. Sobrang nakakabulag sa ganun. Yeah. Tsaka nakakatanga talaga siya, no? Nakakatanga. And pag sobrang mahal mo yung babae, ang taas ng dopamine na binibigay noon kapag makakasama mo siya. Even maikling panahon. Even date lang. Ang taas ng dopamine noon. Kasi mahal mo Sa atin ito makita ka naman Ito. Makasex na naman kahit di ka na niya mahal. May ganun babae na pag-sex pa rin, di ka na mahal Siguro yun, bulag siya as of now. And taas ng dopamine na binibigay sa kanya. Pero feeling ko sa'yo, solution ko dyan, 4 months na kayong break, ginagamit ka na lang yan now, di ba? Clear na yan, ginagamit ka na now. Kailangan mo i-distance yung sarili mo talaga muna. Oh, I agree din. Kasi the more na pumapayag ka na hindi mo kaya, sasabihin mo, hindi ko kaya boss Diyos. Well, kayanin mo pre. Kasi the more na sumasama ka pa rin sa babae na yan, mas pinapahirapan mo yung sarili mo, mas mahihirapan kang i-accept na break na kayo. Mas mahirapan siyang i-accept na wala nang feelings yung babae sa kanya. Kasi yun nga, the more na sumasama pa nga rin sa kanya or sumasama siya dun sa babae, mas nandyan yung hoping pa rin. Oh, okay, iyayaya ko ng babae. So may pag-asa pa. Kahit wala naman na. Diba? Nagpapalibre na lang sa kanya. So, ayan, totoo yun na maging i-practice mo na pre, no? I-practice mo na hindi mo na makakasama yung babae na yan by na tumanggi sa mga yaya nung babae na yan. Oh, di pwede mo rin iklaro, ikaw rin naman di ka rin nagsasalita Pag niyayaya ka nung babae, di ba? Tablahin mo rin. Oh, bakit mo ako niyayaya? Di ba nakikipag-break ka na sa akin? Ano bang plano mo? Ganunin mo. I-call out mo yung mga ganung bad behavior pare kasi the more na sumasama ka pa dyan bro, the more na nabibilog ka ng babae na yun, the more na in control siya sa'yo. Now, ang babae na in control, para nga sa akin ang babaeng in control sa relationship, na dapat trabaho ng lalaki yan, it's not good for you. It's not good for you pare sa lalaki. Kasi I can argue na pag ang lalaki ang in control sa relationship, lalo na may provider mindset ka, it's good for both women at lalaki doon sa relationship. Pero pag babae ang in control sa relationship, malaki ang chance na mas benefit lang yun sa kanya. Biruin mo na lang pre. Biruin mo na lang. Niyayaya lang siya. Doon na nga lang sa sitwasyon na to Mapuprove yung point ko Niyayaya lang siya pagsasaya. Oh. Pero nung bine-verify mo yung feelings niya sa kanya, ayaw niya. Why? Kasi nga in control na siya. Gusto niya merong support dito na manlilibre sa kanya while lumalandi siya sa iba. Oh, is it good for the man na kinokontrol ng babae? Hindi. 'Di ba? So ngayon pa lang bro, kailangan mo nang ma-realize na tigilan na 'yan, relationship na 'yan, luging-lugi ka na. Pera na lang talaga kung magiging transactional 'yan, understood by both sides na sige, lilibre kita pero bembang this, at least nakukuha mo yung gusto mo, nakukuha niya yung gusto niya sa'yo. So fair. Diba? Hindi one-sided. Diba? As long as fair, okay.
Okay. Ako, ang nakikita ko dito, talagang chance mo to para sa learning. Either i-take mo yung path na magiging transactional kayo, merong learning doon pag tinake mo yung path na transactional kayo, or i-take mo rin yung path na talikuran na siya. Kasi kino-consider ko yung yung sinasabi niya. Actually, sa amin talaga, hindi na namin kino-consider yung feelings pagdating sa ganyan. Hindi na namin kino-consider. Pero dahil baby brother kita, i-consider ko yung feelings mo na, sige, ituloy mo, maging transactional kayo. Ngayon, ano ang mangyayari sa POV mo, sa posibleng mangyari sa relationship mo pag tinake mo yung path na transactional kayo? Merong risk doon merong risk yun oo, ang laki ng risk nun. Pero basta ako, binibigyan kita ng options, ikaw ang bahala dito. Either matuto ka dito or ma-break ka pag ginawa. Kasi, you will learn this the hard way kung ganon. Kung i-take mo yung path na magiging transactional. Pero kasi ina-assume ko kasi dito na bata to, so ipasok natin sa kanya tong experience na ganito, yung transactional na ganito, para alam mo. Okay. Tama. Kasi, tayo kasi nasasabi natin transactional kasi kaya natin. Oo. Kaya natin. May risk yun. Oo, tama. Hindi mo control yung emotion mo, I would say, nandun ka sa phase na yun. Yari ka dyan sa Nadali ka na nga ng pussy niya napupusi ka or gano'n pussified ka na, di ba? So, kung may petrified, ikaw pussified. So, Dota yun, di ba? Petrified. Ha? Petrified parang ginawa kong bato, di ba? Pussified ka ba? So, I will assume wala ka control sa emotion. Tama yung nasabi ni yung 8 asset, nakalimutan ko sabihin na if hindi mo control yung emotion mo, baka lalo ka lang malubog sa maling pagmamahal mo dahil nagbebembangan pa kayo na hindi ka na niya gusto. Yeah, yun ang doon, risk yun pare. Kung kaya mo kontrolin yung sarili mo, pimp Ka. pimp that hoe. Saka hindi, ito input din para sa kanya. Kasi ako sa totoo lang, kaya ko dito sa stage ng buhay ko, kaya ko pumili dun sa dalawa pag ganyan situation sa kanya. Kung sa transactional or dun sa tumalikod. Yung tumalikod na lang, yun yung pinaka sound di ba? Talikuran mo na lang. Pero dahil ini-spoil kita, so sige, i-take natin yung yung path na transactional. Matututunan mo doon kung kaya mo kung paano mag-detach ng emotion kahit lagi mo pa rin nakikita yung babae. Magandang practice yun. Lesson pa rin. Lesson. Oo. Paano mo gagawin yun? Pero, yun ang problema mo. Paano mo gagawin yun? Magandang practice nga naman yun. Pero sobrang advanced nun, pre. Advanced game na yan. Advanced game. Just nung time na ginawa ko yung ganyan, hindi pa fully strong yung puso ko. Fully cold. Yeah. Pero nilaro ko na yung game na gano'n na okay, di ka na masyadong attracted sa akin, pero may benefit ka pa rin, may trip ka pa rin na nakukuha sa akin. Oo, pa rin yung trip sa kanya, which is yung body nga niya. The downside is, habang tumatagal, lalo ka nasasaktan. Yun na yun. Oo, parang, alam mo yun, parang ka nag-wear ng armor na may tumutusok din pala sa'yo. Ano yun? Blade mail? Sword, parang gano'n. So yun na-realize ko, sinabi lang naman namin yun ni Josh, saka ni 8 Asset, para at least naman kahit pa paano, may nakukuha ka man lang. Oo. Diba? Totoo yun. The Tsaka, is, high risk din. pero tsaka magandang gameplay na nga naman yun. Kung kaya mo nga naman, di ba? So, magandang practice nga yun na paano mag-detach or paano i-control yung emotions mo while the girl is nasa harapan mo. Di ba magandang practice yun? Puta, yun talaga yung pang stay cold. Pangpunta yun sa stay cold pag nagawa mo yun, pre. Stay cold yun. But, sa ngayon, ano ba sa tingin nyo yung pinaka-dapat? Yun, tama naman yun. Yun yung mga dapat niyang gawin. No? So, yung pare, tawag dito, nawala na ako. Ano ba sasabihin ko? Ako muna. Siya muna. Go. Tuloy mo. Kaya ako naisip ng part na yun. Ako kasi malikot talaga utak ko eh. Ito, baka siya rin, baka maano na rin. Ang gagawin ko dyan, pagdating sa mga decision sa babae, ewan ko kung paano ko matatawa kayo dito.
aware, ano kasi ako binabalikan ko yung experience kung ano yung hindi ko ginawa. Yun ang pagbabasihan ko sa decision ko doon. So, pagdating doon sa choice na tumalikod na or maging transactional, kung ano yung mas marami kong kung ano yung hindi ko pa nagagawa, kung hindi ko pa nagagawa yung transactional, susubukan ko yun. Gagawin ko yun para malagay ko sa para So, tina-challenge mo rin yung sarili mo. challenge talaga. Unlock ni 8 asset. Unlock. Unlock mo na. Unlock talaga. Unlock. Kasi, ako naging healthy paradigm na rin sa akin to na yung mga bagay, yung isang bagay, mas lalong, kumpiyansa kang nasasabi mo, tapos ilalaban mo talaga na kahit sinong high status na tao ang kaharap mo, ilalaban mo na alam mo yun. Kasi totoong naranasan mo eh. Lahat naman ng binanggit mo, naranasan mo eh, di ba? Yeah. So, ako, yun yung motivation ko sa ganung bagay na yun. Pero, yung awareness nandun, naiintindihan ko yung mga risk ng mga bagay na ginagawa ko, di ba? So, kumbaga, pagdating sa prinsipyo, ang sinusunod kong prinsipyo doon, yung sa bata, do not stop your child if your child is doing something dangerous carefully. Gets nyo? If the child is doing something na delikado, pero careful niyang ginagawa yung delikado, hayaan mo siya para matuto siya. Ganyan. Pero na yun hindi, nagets nyo ba? Nagets ko yung ibig mo sabihin. Pero Related pa rin naman doon. Ayun. Kasi may lesson nga eh. High risk, dangerous, but still, as long as you're careful and aware ka naman doon sa ginagawa mo. Yeah. Tsaka kasi malamang yan, kasi nga, nagda-doubt pa nga rin siya. Nandun siya sa hoping. Isa rin sa mga challenge. Tanggalin mo na nga yung communication. Pagka nag-iaya yung babae, humindi ka na. Humindi ka na. Now, kung pipilitin pa rin siya, di ba humindi na siya, pinilit pa rin siya nung babae na, di makipagkita ka. Saka mo ngayon sabihin, ano ba to? Bakit ginaganito mo ako? Ano bang trip mo? Ganunin mo. Pag sinabi niya, ay wala, trip ko lang. Putang ina, ayoko na. Ulol. Alam ko yun. Saan mo ilalagay? Dito. Ulol. Pag sinabi sa'yo trip ko lang, ulol. Ganunin mo. Pero pag yung babae naging emotional, sabihin, hindi, kasi namimiss nga kita. Ano nga gusto mong mangyari? Ayoko ng ganitong setup. Ganunin mo kasi pare. Ang hirap din kasi sa inyo bro, yung mga hindi pa masyadong bukas yung kapangyarihan, parang kontrolado pa kayo ng babae. Pre, babae yan eh. Diba? Nakatutok ba sa'yo yung kutsilyo niyan, pre, para sumunod-sunod ka dyan? Diba? Dapat hindi ganun. Ako nga pre, kung sinagot ko yan ng hindi nag-iisip, ako, yung medyo sagot ko kanina, medyo exhibition ko na yun para sa kanya na lang eh. Pero kung hindi ako nag-iisip, ang madaling sagot nun, tangina pre, bored ka, wala ka bang ginagawa? Kaya ka nga walang dating dun sa babae, kasi nakikita niya na, kaya niya nga ginawa sa'yo yun. Kasi nakikita niya na wala kang ibang shit eh. Wala kang bitaw. Oo, naalala ko to kay Melo Piton, yung papasok siya sa bahay. What's up mga walang bitaw? Kasi tol, ang babae, hindi naman niya naalis kung hindi siya nakakamoy sa'yo ng desperation. Yun. Kasi dito bumabagsak mga lalaki. Madalas na problema talaga yan, pre. Kahit nga kahit nga may bitaw. At may dating. Pero once na ma-smell ng babae yung desperation mo dahil na nahulog ka. Kaya neto, 4 months na siyang iniwan still hoping pa rin. Aalis at aalis ang babae. At tulad na sinabi ko, yung desperation, parang hirap pagkatiwalaan. Oo. Hindi siya sumablay, masyado na siyang na-hook. Oo. Pusified. Yeah. Tsaka yung speaking of control, kasi kinokontrol na siya nung babae, di ba? Doon pa nga lang sa lalaking may bitaw, di ba? Pag nakontrol ng babae, yun sumusupot yun eh. Yung mga lalaking may bitaw, maraming ganun eh. For example, for example na nga lang yan, na-experience nyo yan pare. For sure ako sa mga nanonood dyan na meron silang tropang pagdating sa liga, siya yung kinukuha. Magaling mag-basketball, hugutin mo yan. Napasyota, ayaw na mag-basketball, ilang buwan na. Diba? Yun yung isang basic na example ng isang may tira na lalaki na pagka na-control ng babae, napapalambot. Diba? Nawawala ng kwenta yung lalaki. Ikaw pa kaya na walang bitaw.
Tangina control. Yan, ito pa nga lang best example. Yan, nakokontrol siya. Oh. Di ba? May naisip akong question para sa inyo. Pumili lang kayo ng isa. Mag-isip lang kayo ng isa. Anong factor na common na factor na ang lalaki ay nai-in love ng ganyan? Yun, to the point na nagpapatalo ng ganyan. Sa babae. Sa babae. Oo. Ako, kung bakit sila nahuhulog ng sagad, pinupush and pull sila. Hindi rin nalalayo sa game natin mga lalaki. Legit tol, ginagamit sa atin yung ginagamit natin. Push and pull din. Hindi bro, i-correct lang ita. Kanila galing yung push and pull. In-apply lang natin sa kanila. Sila may ano niyan bro. Inanalyze lang nung lalaki, ginamit sa kanila. Oo. Ako, nadali ako noon, push and pull at the same time, feminine sagad. Sarap magluto. Oo, sarap magluto. Wala akong masabi sa kama. Tapos, Inahirap kasi kalimutan ng mga ganyan. yeah. Kung magaling lang sa kama, kaya ko eh. Pero ang daling magluto, ang linis sa bahay, tangina, ginaganon ba yung likod ko? Yun ay yung bato ko. Tangina, wait kasi sa mga lalaki, ginaganon yung ulo, tapos pinapatulog ka, ginaganon yun. Sobrang feminine nun. Yeah, yeah. Kasi yung asikaso talaga. So akala ko, tanginang yan, hindi ko napapansin, unti-unti na pala ako na-fall. Akala ko, malamig na talaga puso ko. Akala ko ganun, sobrang lamig ko na dati. May mas lalamig ko pala ako. Ano namang problemang ma-fall ka kung ganun naman ka okay yung Sakit babae? nila eh. Pag na-fall ka, nakaalis eh. Tangina, nakakainis ang puta. Tangina, tingin mo gusto ko yun. Gusto ko namang ma-fall ako. Gusto kong fall din siya. The problem is, pag na-fall ka ng sagad, Doon naman sila alis pre. Tangina yan. Yeah, real talk. Ano nangyayari sa relationship ngayon, ngayong era na to, na puro-puro ng degeneracy sa mundo mo. Once na ma-in-love ka, hindi mo pa rin dapat ipakita ng sagad. Yeah. Oo, pakita mo, in-love ka. Love mo siya eh. Love mo siya. Pero hindi ka pa rin pwedeng masyadong tweetums. Parang, Sa ating mga lalaki bro, yeah. Yung sa ating mga lalaki, ang tamang way nga pare, by movement eh, hindi by words eh. Yeah, yun. sobrang sweet niya sa akin. Sobrang alaki. Pero wala, kainaan talaga. Sweet din ako. Bigyan ko ng flowers. Ano, wala masama. Paminsan-minsan, bigay kayo ng flowers sa mga loved ones. Oo naman. Oo naman. Oo, pero ako kasi naging sobrang matamis ako. Alam mo yun, naging corny ako. Pero ako, wala akong problema na kasi nang dahil dyan sa ano, meron mga madidilim ang utak eh. Na dahil sa kwento mo ng totoong experience, so mapopromote ngayon na effective talaga pag feminine yung babae. Oh. Ako sinasabi ko, effective talaga. Gawin nyo talaga. Ano talaga? Gawin nyo talaga. Oo. Weaknesses ng lalaki yan. Weakness, real talk. Real talk. Weaknesses din naman nila yung masculine, pre. Hmm. Di ba? Vice versa. Yeah. Nakakita sila ng bad boy na talagang tikas na may bitaw. Tumitiklop sila lahat eh. Kaso baliktad eh. Baliktad sila ngayon eh. Lalaki yung babae yung nagmamasculine eh. Kaya nga eh, wala silang ma-attract. No? Tapos nagsisiin, lalaki. Wala naman kami ginawa para baguhin yung ano ninyo eh. Kayo lang nag-adapt ng mindset nyo eh. Ito gusto ko itong sabihin para bigyan sila ng fast forward na experience pagdating sa ganyan. So dun sa question ko, yung isang dahilan kung bakit ang lalaki ma-fall dun sa sa babae, pag ang ganda ng babae, pag sobrang ganda ng babae. Ako reason, gano'n lang muna kasimple. So, gusto ko lang atakihin yung thought na sobrang ganda ng babae. Kasi, Parang factor. kasi naranasan ko na yung sobrang ganda ng babae. Pero para basagin yun, ang gusto kong sabihin, doon sa relation na, sabi ko sa'yo, hindi ako magkakamali. Nakita ni Joshua, hindi ko magkakamali pag sinabi ko sa'yo na kung sino man yung tinutukoy kong babae na yun, maganda yun. Sabi ko sa'yo, hindi ako magkakamali. Pero, babasahin ko siya dun sa part na habang nandun na kami sa relasyon namin, yung hindi naaayon yung ugali niya, hindi na nagmamatter sa akin yung ganda niya. Hindi siya so yun, sa experience ko, para gusto kong i-fast forward, kung kayo yung humahawak dun sa, ang ganda talaga, hindi ko mabitawan eh. Sabihin ko sa inyo, pre, naranasan ko, hindi na nagmamatter yung ganda niya, nung Gaspang niya. wala na, shit!
Ganun talaga. Pero meron din instances ako noon na sobrang out of my league itong babae to. Sobrang ganda rin talaga ba. Out of my league talaga. 8, 9. Kabaliktaran naman. Despite na ang pangit na ugali, kinalimutan ko naman. Sinantabi ko naman sa sobrang beta male ko nung time na yun, bro. Alam mo yun, mahal ko siya dahil hindi ko alam kung mahal ko ba talaga siya o libog lang ako na nagkanta niya eh. Parang dirun eh. Nasama ko, tangin na nadali ako ng beauty. So ikaw, napigilan mo. Ako naman kabaliktaran that time. Pero bata ka pa naman nun, so understandable yun, pare. Understandable yun. Sa babae ng bata pa. Yeah. Iba kasi yung ganda talaga eh. Kumbaga, yun naman talaga strength nila, pre. Ganda at yung femininity. Femininity nila. Tangina, ihabol mo pa yan, yung ganda tsaka femininity. Puta, luhod ka talaga. Will you marry me ka talaga dyan, puta. Yeah. So ako yun lang ako, sa nagtanong, no? 4 months na silang hiwalay, tapos patuloy pa rin silang nagde-date, pero ayaw na sa kanya ng babae makipagrelasyon. Para sa akin, ginagamit ka na lang yan. Kung kaya mong mag-ipin, mag-ano yan, kaya mo sakyan, kaya mo makipag-trade off ng gamitan, go, bahala ka. Cautions na, masyado siyang high risk. Yeah. Ang puso mo kasi magkakasakit ang medyo. Yeah, totoo. Magiging dyan na toxic relationship na yun, pre. Totoo lang. So yun, no? I think, yun na yun. Yun na yung mga lesson doon, pare. So, sa mga nanonood dyan na merong ganong klase ng experience, pare, comment down below paano ninyo na-handle, anong ginawa ninyo, no? Interested kami dyan. So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Social Club. We'll be right back.